Akalain niyo bang sa gitna ng pag-aayos ni Victoria, sa away ng mga bata at sa maayos na pagbisita ni Leonardo, biglang magiging e-epal si Guillermo dahil sa matinding selos? Pero higit sa pagtagisan ng dalawang lalaki sa kwadra, ano nga ba ang totoong dahilan at nahuli ni Victoria si Guillermo na nakatayo, nagtitirik ng kandila at humihingi ng tawad sa harap mismo ng kanyang puntod ng yumaong ama? Handa na ba kayong sumabay sa emosyonal at puno ng selos na kabanatang ito? Simulan na natin. Victoria POV. Victoria, pwede ka bang makausap? Seryosong tanong ni Guillermo sa akin. Kakatapos lang namin kumain at nagulat na lang ako nang pagkalabas ko ng dining area. Hindi ko napansin na nakasunod pala si Guillermo sa akin. Napatigil ako sa paghakbang at seryoso tong hinarap. Ano yun? Regarding sa nangyari kanina, ako na ang humihingi ng paumanin sa naging asal ni Via. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko siya. Seryosong sagot nito, kagad din naman akong tumango. Mabuti naman kung ganon. Ano ko si Via, pero legally, adopted ko naman si Ana. Iisa lang naman ang gusto kong mangyari eh. Yun ay ang matanggap nila ang isa't isa. Seryosong bigkas ko. I know. At yun din naman ang gusto kong mangyari. Sagot din naman ito. Mabuti naman kung ganon, pero teka lang ha. Kailan ka pala babalik ng Manila? Kunot noo kong tanong. Ang akala ko kasi makikitulog lang ito kagabi, pero sa napapansin ko ngayon para bang wala na yatang balak na bumalik ng Manila itong si Guillermo. Ang alam ko next month na ang kasal nito kay Kim. Bakit? Gusto mo na ba na umalis na ako? Seryosong tanong nito. No, hindi naman sa ganon, kaya lang baka naman hinahanap ka na sa Manila. Sagot ko rin naman dito. Siyempre kahit na gustuin ko man, hindi ko rin kasi talaga pwedeng paalisin ito ng basta-basta. Kung tutuusin, itong si Guillermong nagsalba ng Hacienda Robles at kahit na sabihin grabe ang mga pasakit na naranasan ko sa mga kamay nito, hindi naman din may pagkakaila na mukhang nagbago na ito ngayon. Isa pa, ama pa rin to ng mga anak ko at masayang mga bata na kasama ito. May mga naghahanap sa akin sa Manila pero hindi nila hawak ang mga desisyon ko. Seryoso nitong sagot. Okay then, feel at home. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Seryosong wika ko at pagkatapos kong sabihin ang katagang yon, mabilis na ako naglakad paalis. Muli akong bumalik ng kwarto para maganda. Habang nag-aayos ako ng aking sarili, narinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng aking kwarto. Nang buksan ko yon, bumungad sa paningin ko si Via. Mommy, bigkas nito. Mommy, I'm sorry. Huwag na po kayong magalit sa akin. Promise po hindi ko na po aawain si Ana. Naluluhan nitong wika. Kaagad din naman ako napayuko. Buong pagmamahal na hinawakan ko ito sa magkabilang balikat at masuyo ko itong tinitigan sa mga mata. Via, hindi ako galit sa'yo. Disappointed, maybe. Alam kong good girl ka. Si Ana matagal na siya sa akin. Ako nang bago niyang mommy kasi hindi niya kilala kung sino ba talaga ang tunay niyang mommy. Wala din siyang daddy kaya hindi ka ba naawa sa kanya? Mabait naman siya eh. Hindi naman din niya inaaway, hindi ba? Mahabang paliwanag ko dito. Dahan-dahan naman itong tumango. Kung hindi mo siya kayang tanggapin bilang bagong kapatid, at least pwede mo naman siyang tanggapin bilang kaibigan, hindi ba? Or kung hindi naman, pwede bang wag mo na siyang aawayin? Muli kong sambit. Look, hindi naman siguro mahirap gawin ang sinasabi ko, hindi ba? Via, always remember, nandito lang si mommy. Hindi ko kayang layunan kahit na sino mula sa inyo. Pero kailangan mo ding maintindihan na may mga kapatid ka na. Hindi na kagaya ng dati ang lahat pero kahit na gaano pa kaabala ang mommy, maghahanap ako ng time para alagaan kayong lahat. Nakangiti ko muling sambit. Napayakap naman ito ng mahigpit sa akin habang umiiyak. Mommy, I'm sorry po. I'm sorry. Bigkas nito. Shh. It's okay. Pero asahan ko na nangyari kanina ay hindi na mauulit, okay? Malambing ko ring sambit. Opo, promise po. Hindi na po mauulit. Umiiyak nitong sagot. Good. Sabi ko na nga ba eh. Hindi mo man ako nakasama sa paglaki mo.
Pero alam kong ikaw pa rin ang dating Via na mabait. I love you, baby. Nakangiti kong sabit. I love you too, mommy. Bigkas naman ito. Sus, tama na nga yung pag-iyak na yan. Ikaw talaga, namamagana yung mga mata mo, oh. Nakangiti kong wika. Kasi po, bad morning po kasi ako eh. Sagot din ito. I know, pero pwede namang bumawi, hindi ba? Sagot ko din. Oo naman po. Mom, pero pwede po bang saka na lang ako mag-sorry kay Ana? Nahihiya po kasi ako eh. Malambing ang tono ng boses na bigkas nito habang nakatingala ito sa akin. Okay. Kung hindi mo pa feel na mag-sorry ngayon sa kanya, saka na lang. Palagi mong tatandaan na ang pagsasorry ay bukal sa puso. Nakangiting sagot ko. Thank you, Mom. The best po talaga kayo. Bigkas din naman ito. Muli ako napangiti. Kahit na papaano, nabawasan din ang bigat na dinadala ng puso ko. Hanggat maaari, ayaw na ayaw kong makitang nag-aaway sila. Masakit sa dibdib. Sabay na kaming dalawa ni Via na bumaba ng mansyon. Habang papunta kami ng garden, hindi na ako nagulat pa nang natanaw ko si Leonardo. Dumating na pala ito at ngayon ay kausap nito si Lolo Samuel. Si Guillermo naman, ayun nasa kabilang bahagi ng garden. Kasama nito sila Ana, Leticia at Gabriel. Pero nang mapansin itong paglabas ko, napansin ko na napatingin to sa gawin namin. Victoria, good morning. Kaagad ako nagbawi ng tingin nang kausaping nagsalita si Leonardo. Good morning. Ang aga mo ngayon ha? Sagot ko rin naman. Maagang nagising eh. For you nga pala. Wika nito sabay abot sa akin ng iba't ibang kulay ng roses. Sus, nagabala ka pa talaga. Nakangiti kong sagot at inabot na din ang bulaklak na binigay nito. Pagkatapos noon ay si Via naman ang pinagbalingan nito ng tingin. Nandito palang inaanak ko eh. Bakit parang ayaw yata mag-bless sa Ninong? Wika nito. Ninong, bless po. Wika ni Via pero halata sa mukha nitong napipilitan lang. Wow, ang laki na ni Via ha. Victoria, hindi ko akalain na may mga bisita ka pala ngayon. Ano, tuloy ba tayo? Of course, tuloy tayo. Nandito ka na eh. Teka lang, magpapaalam lang ako sa iba kong mga anak at aalis na tayo. Nakangiting sabit ko at pagkatapos noon naglakad ako papalapit kina Guillermo. Aalis ka? Tanong ka agad ni Guillermo pagkalapit ko. Kaagad din naman akong tumango. Yes, may bibili ng mga produkto si Leonardo dito sa asyenda. Pwede ba akong sumama? Tanong naman ito sa akin na labis ko ikinagulat. Bakit pa siya sasama eh? Wala naman na itong business dito sa asyenda. Huwag mong sabihin na si Guillermo na to na may balak to muling agawin ng asyenda sa akin. Binabayaran ko naman siya noon pero ayaw niyang tanggapin. Sasama ka? Bakit? Hindi ko mapigilan tanong. Medyo na-miss ko din tong asyenda at gusto ko rin na makitang buong paligid. Seryoso nitong sagot sa akin. Pero kung ayaw mo naman, wala naman ako magagawa eh. Bisita lang ako. Samantalang, okay. Pwede kang sumama kung gusto mo. Putol kong sasabihin dito. Wala namang problema kung pamamasyal lang ang sadya nito. Pagkatapos kong ipagbili ng mga bata, kinamanang Lucia at Maymay, lumarga na kaming tatlo. Ako, si Leonardo at si Guillermo. Pinuntahan namin ang kwadra ng mga kabayo. Wow, ang galing Victoria. Ang gaganda ng katawan ng mga kabayo mo. Humahangang wika ni Leonardo. Siyempre naman, ako pa ba naman ay nakatutok talaga ako dito sa asyenda. Teka lang, alin ba dyan ang gusto mo? Nakangiting tanong ko dito. Kaya lang bago pa man nakapagsalita si Leonardo, bigla na lang sumabat si Guillermo. No, akong bibili ng lahat. Hindi mo na kailangang ibentang mga yan, Victoria. Tulala tuloy ako na palingon kay Guillermo. Nababaliw na naman ba to? Marami na akong mga kabayot, gusto ko rin kasi talagang magbawas. Isa pa dagdag income din ito ng asyenda, tigit sa lahat. Nangako na ako dito kay Leonardo na bebentahan ko to eh. At sino ka naman para harangin ang nais ni Victoria? Kunot noon na tanong naman ni Leonardo dito. Ama ako ng mga anak niya at natural lang na panghihimasukan kong desisyon niya. Kung fans lang naman ang kailangan at kung bakit kailangan magbenta ng mga kabayo, kaya kong ibigay yon. Malamig ang tono ng boses na sagot ni Guillermo habang abalang mga mata nito sa kakatitig sa mga kabayo. Guillermo, pwede ba? Huwag ka na munang makialam. Saka nakapangako na ako kay Leonardo tungkol sa bagay na to. Seryosong wika ko dito. Pero gusto kong lahat ng mga kabayo, Victoria. Alam mo naman na noon pa mang mga teenager pa tayo. Mahilig na ako sa mga kabayo, hindi ba? Seryosong sagot nito sa akin.
Hindi naman ako nakaimik, bigla kong naalala ang mga time nung teenager pa kami. Noong mga panahon na akala namin walang mabigat na problema na darating sa aming buhay. Noong mga sandali na pareho pa kaming mapusok sa isa't isa. Sa tuwing tumatakas kami at nagkikita, kabayo ang transportasyon namin. Mabilis kasing tumakbo at magaling ding sumuot sa mga kasukalan eh. Lalo na at need naming mag-ingat noon dahil tutul si Papa sa relasyon naming dalawa nitong si Guillermo noon. Guillermo, akala ko ba mamamasyal ka? Seryosong wika ko dito. Nakikiusap ako, pwede ba huwag mong pakialaman ang mga desisyon ko? Dagdag ko pa. Malungkot naman ako nitong tinitigan. Umiling-iling at hindi na ako nagulat pa nang kumuha ito ng isang kabayo mula sa kwadra. Sumakay at ilang saglit lang, mabilis na nitong pinatakbo paalis. Hindi ko naman mapigilang masundan ito ng tingin habang hindi ko mapigilan ng humanga. Sa totoo lang, wala pa rin pinagbago si Guillermo. Magaling pa rin itong mga bayo. Well, muli na pabaling ang tingin ko kay Leonardo nang muli itong nagsalita. Well, pumili ka na. Pero hanggang 6 lang yung kaya kong ibigay sa'yo ha, para hindi magsayalo si Wilfred. Kahapon gusto niyang kunin pati yung parte mo pero hindi ako pumayag. Nakangiting wika ko dito. Hindi ba pwedeng dagdagan? Ang dami pa niya no? Tanong naman ito sa akin. Umiling naman ako. Hindi na no, tapat na ang 6 at kunin mo na bago pa bumalik si Guillermo. Nakangiti kong sagot dito. Natawa naman ito. Pagkatapos noon bigla itong sumeryoso. Ano nga palang ginagawa ni Guillermo dito sa Hacienda Robles? Kinukulit ka ba niya ulit? No, hindi na. Saka ano ka ba? Ikakasala yung tao eh. Saka baka bukas babalik na din niya ng Manila. Sagot ko din naman kagad dito. Talaga? So para na lang sa mga bata kaya kayo nag-uusap ngayon? Muli nitong tanong, tumango naman ako. 3 ang anak namin at pangit kung ituring ko siyang kaaway. Ang mga nangyari sa aming dalawa ni Guillermo ay tapos na. Hindi na may babalik ang lahat at ayaw ko na ding mabuhay sa nakaraan. Seryosong sagot ko dito. Napangiti naman ito. Well, good to hear that. Pwede namang maging magkaibigan ng dating magkarelasyon. No string attached. No more hatred. Kailangan lang ng respeto sa isa't isa para sa kapakanan ng mga bata. Sambit nito. Yes, at yun ang dahilan kaya pinapayagan ko si Guillermo. Napakalat-kalat sa harapan ko. Pabiro kong sabit. Ilang saglit lang natapos din kami sa kwadra. Mabilis lang naman kung pumili si Leonardo ng kabayo eh. Halatang baguhan pa lang ito sa pagpapalakad ng hacienda dahil hindi ito aware sa mga breed ng kabayo. Pagkatapos namin sa kwadra, lumipat naman kami sa iba pang mga hayop. Marami daw itong gustong bilihin at wish ko lang na maparami nito. Feeling ko kasi marami pang dapat na pag-aralan nitong si Leonardo eh. Wala ba naman sa pagiging doktor? Gusto nitong maging farmer? Kahirap pa naman na magkaroon ng time para sana maalalayan ko to. Before lunchtime, natapos din kaming dalawa ni Leonardo. Hindi na din naman lumapit ulit sa amin si Guillermo para manggulo na siyang labis kong ipinagpapasalamat. Hindi ka pa talaga kakain na muna ng lunch bago umalis? Nakangiti kong tanong dito. Naikarga na sa dala nitong mga truck ang mga livestocks na binili nito sa akin at nagmamadali na itong makauwi ng sariling hacienda. Marami pa raw kasi itong tatapusing trabaho doon eh. Next time, isa pa ayaw kong makita ni Guillermo kung ano-anong mga nakuha ko dito sa Hacienda Robles. Baka umepal na naman. Nakangiti nitong wika. Natawa naman ako at hindi na ito pinilit pa na magstay ng kahit na ilang minuto lang para sana kumain ng lunch. Pagkaalis ni Leonardo, doon ko din naman nalaman na hindi pa pala bumabalik si Guillermo ng mansyon. Kung saan ito nagpunta, hindi ko alam. Pagkatapos kumain ng lunch, nagpahinga lang ako saglit at nagpa siya na muling umalis. Sakay ng kabayo, pupuntahan kong puntod ni Papa para mag-alay ng bulaklak at kandila. Weekly ko tong ginagawa para sa mahal kong ama. Kahit naman napakahigpit nito noong teenager pa ako, mahal na mahal ko pa rin ito eh. Kahit na naging makasalanan nito, hindi pa rin mababago ang katotohanan na minahal ako nito ng higit kanino pa man. Sayang nga lang dahil hindi na nito nasilayan pa ang muling pagbangon ng Hacienda Robles. Sakay ng kabayo dumalaw ako sa himlayan ni Papa. Hindi naman ganun kalayo mula sa mansyon ng nasabing lugar. Tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng yabag ng kabayo at marahang pag-ihip ng hangin ang kasama ko. Habang papalapit ako sa lugar, parang bumibigat ang dibdib ko. Tila bawat takbang ay may kasamang alaala. Matagal nang patay si Papa.
Pero ramdam ko pa rin ang lungkot sa puso ko, lalo na't alam kong namatay ito naging malungkot at miserable ang buhay. Alam ko din naman na kung ano man ang nangyayari sa buhay namin noong nabubuhay pa ito ay malaking parte na kasalanan nito. Nalulong ito sa sugal. Ito din ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ni Guillermo na siyang dahilan kaya mas lalong nagkandaletse-letse ang lahat. Pero alam ng Diyos at naging saksi ako kung paano pinagsisihan ni Papa ang mga nagawa nitong kasalanan noon. At yun na nga, namatay ito sa mismong harap ng mansyon kung saan inumpisahan ni Guillermo na i-renovate ang paligid ng mansyon. Nasagasaan ito ng backhoe at namatay on the spot na siyang naging dahilan kung bakit mas lalo nagkagulong relasyon namin ni Guillermo noon. Hatred, aminado ko noon, galit na galit ako. Kung may kasalanan si Papa, hindi naman dapat patayin pero ganun ang gustong paniningil na nais ni Guillermo at wala akong magagawa kung hindi piliting tanggapin ang katotohanan. Lalo na't nitong huli, bumabawi naman siya. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa kambal at ngayon sa bunso naming anak na si Jewel Leticia. Ang pagbabalik ni Guillermo sa akin sa hacienda ay tinuturing ko na lang na malaking kabayaran sa lahat ng kasalanan nito sa akin. Oo, aminado ako, hindi lang naman si Papa ang biktima dito, ganun din naman ang mga magulang ni Guillermo. Pero hindi ko din talaga maintindihan hanggang ngayon kung bakit ako nadamay sa galit nito noon. Nagmamahalan kami noon at hindi ako nagpulang ni paramdam ditong pag-ibig ko. Siguro ganun talaga ang buhay. Masakit at kahit na anong pilit gawin para maitamang isang pagkakamali, mas nangingibabaw pa rin ng sakit at pagdurusa. At ngayon, ang makita ko si Guillermo sa harap ng puntod ni Papa ay isang malaking palaisipan sa akin, lalo na't kung tutuusin, wala namang dahilan para pumunta ito dito. Nakatayo sa harap ng puntod ni Papa. May nakasinding kandila sa gilid at isang bugkos ng bulaklak na maayos nitong inilapag. Tahimik lang ito, nakayuko tila ba may malalim na iniisip o pinagsisisihan. Natigilan ako, may kung anong kumirot sa dibdib ko. Halo ng pagtataka at hindi maipaliwanag na damdamin. Hindi ko inaasahan na madadatnan ko siya dito. Hindi naman kasi sila naging maayos ni Papa noong nabubuhay. Lalong-lalo na at si Papa ang naging dahilan ng pagpanaw ng mga magulang ni Guillermo. Dahan-dahan akong bumaba mula sa kabayo. Tinali ko yun sa isang matibay na kahoy. Sinigurong hindi ito makakaalis. Bago ko tahimik na naglakad palapit sa kinaroonan niya. Maingat ang bawat takbang ko na para bang ayokong gambalain ang katahimikan ng sandaling ito. Tumigil ako sa likuran niya. Hindi ko siya tinawag. Hindi ko rin kaagad ipinakita ang presensya ko. Tahimik lang akong nakamasid, pinag-aaralan ng bawat galaw niya, ang bahagyang pagyuko ng kanyang ulo, ang mabigat na paghinga na tila ba may pasan siyang kasalanan. Tao siyang bumisita sa puntod ni Papa, kaya wala akong karapatan na sitahin siya. Kung ano man ang sadya dito sa tahimik na lugar na to, itong si Guillermo lang ang nakakaalam. Lumipas ang ilang minuto, wala siyang ginawa kundi manatiling nakatayo na tila ba nakikipag-usap sa katahimikan. Hanggang sa bigla siyang gumalaw, dahan-dahan siyang pumihit paharap sa akin at nang mapansin niyang presensya ko, kitang-kita kong pagkagulat sa mga mata niya. Victoria, napahinto siya tila ba hindi inaasahan ang makikita. Hindi ako ngumiti, hindi rin ako nagpakita ng kahit na anong emosyon. Anong ginagawa mo dito? Malamig kong tanong. Diretso sa kanya ang tingin ko. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Napalunok pa siya na para bang pinipili ang tamang salita. Visiting your dad and asking for forgiveness for what I did to you. Seryoso niyang tugon. Hindi ako nakaingik, hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi gusto kong pakinggan ang mga paliwanag niya. Sa napakahabang panahon, ngayon lang ulit kami nakapag-usap ni Guillermo ng ganito. Yung pareho kaming mahinahon. Napatingin ako sa puntod ni Papa, saka muling binalik ang tingin ko sa kanya. Sinusubukan kong basahin ang mukha niya kung nagsasabi ba siya ng totoo o isa na naman itong palabas para makuha na naman ang tiwala ko. Hindi ko alam kung ilang araw nitong balak na manatili dito sa Hacienda Robles. Nakakahiya naman din kung itataboy ko ito, kaya naman kahit na ayaw ko makita ito, wala akong magagawa kung hindi pa kasamahan to ng maayos. Si Guillermo ang ama ng mga anak ko at ito din ang nagligtas sa Hacienda Robles noon sa matinding pagkalugi.
Sabi nga nila, ang totoong pagsisisi, hindi isinisigaw kundi tahimik na ipinapakita sa gawa. Nakakapangilabot at nakakataba ng pusong eksenang yon, hindi ba mga katropa? Mula sa selosan at girian sa kwadra, hanggang sa tahimik na pagluhod at paghingi ng tawad ni Guillermo sa harap ng puntod ng ama ni Victoria. Kitang-kitang unti-unting nagbabagong lahat. Sa buhay, hindi mababagong nakaraan o ang mga nagawang pagkakamali. Pero ang paghingi ng tawad at pagpapakumbaba ang unang hakbang para sa tunay na paghilom ng mga pusong sugatan. Mapapatawad kaya ng tuluyan ni Victoria si Guillermo matapos ang lahat? At anong mangyayari sa nalalapit na kasal ni Guillermo kay Kim sa Manila? Huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong saloobin at mag-subscribe para sa susunod pang nakakaantig na kabanata. Ito muli ang inyong lingkod, si Miss Maria, at hanggang sa susunod nating kabanata.